Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so ito, nagbabalik tayo mga kababayan. Senator Bato de la Rosa. Natagpuan na nga ba? Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, hindi po mawawala ang ating shoutouts mga kababayan. Maunang-una, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating pong channel. Sa mga palagi pong nandiyan dyan, sa mga nagsasubscribe, sa mga nagla-like po sa ating video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ay, so shoutouts po kay Sir Douglas Kitulio, 8426. Syempre, shoutouts din tayo kay Mama BMB Rose Oimatsu, mga kababayan. Maraming salamat sa iyong suporta. Grabe, no? Ang dami po nang nagsasubscribe sa atin ngayon, mga kababayan. Maraming salamat po. At road to 300,000 subscribers tayo. Okay, so ayan, medyo mahaba yung ating intro ngayon. Eto po, mga kababayan, nako, natagpuan na nga ba itong si Senator Bato de la Rosa? Dahil neto mga nakaraang araw, talaga namang, o nakaraang buwan, no? Hindi po matagpuan si Senator Bato de la Rosa dahil po sa umiinit na, ano ba tawag natin dito? ICC na arrest warrant. Mukhang sabi nga nung iba nabahag daw po ang buntot ni Senator Bato de la Rosa. Meron pa nga daw, make my day, no? Sabi po niya, tapos biglang nung umalingaw-ngaw ang ICC arrest warrant, tabay bigla na raw pong nawala. Kayo po ba isang ayon na dapat harapin ni Senator Bato de la Rosa? Ito pong kaso niya sa ICC, mga kababayan, no? I-comment nyo lang po dyan sa ibaba at inyong mga opinion. Alright, so ito, panoorin natin at pag-usapan ng balitang ito mga kababayan dahil ayon po kay DILG Secretary Remulla, mga kababayan, alam na kung nasaan si Senator Bato de la Rosa. No, palipat-lipat daw po siya ng mga bahay at iba't ibang kotse ang ginagamit. No, grabe napakaraming kotse. Alam niyo siyempre kung kayo po ay magtatago, sisiguraduhin nyo, no, na yun nga, marami kayong gamit na sasakyan, marami kayong bahay, no, na tutuluyan, mga kababayan. May training kasi daw sa ganyan si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. No, at alam niya kung paano po magtago-tago, mga kababayan, di ba? O eto, panoorin natin etong balita na to na kung saan natagpuan na nga daw po ba etong si Senator Bato. Let's go. Taktong isang buwan na mula nang magbalik ang sesyon ng Senado at hindi na rin nakitang pumasok si Senador Bato de la Rosa. Hindi nakitang pumasok si Senator Bato dahil nagtatago na nga po, mga babayan, di ba? Sabi ngayon ng DILG, alam nila kung nasaan ang kinaroroonan ng senador na palipat-lipat umano ng bahay. Hindi rin nila matatawag na pugante si Bato dahil wala pang kopya ng umuugong na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Nakatutok si Darlene Kai. So, importante kasi dito, mga babayan, is na monitor po siya. So, yun po yung isa sa sinasabi dito ng DILG. No, dahil para anytime na lumabas nga po itong arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa, mas madali po, no, na maihain sa kanya ang kanyang arrest warrant, mga babayan. Higit isang buwan na ang lumipas mula nang huling nakita sa publiko at sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Isang buwan na nakalipas, tapos isang buwan na rin siya sumasahod pa din, mga babayan, kahit absent. Diba? Sabi nga nila. Sunod ng pagbubunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong November 8 na may arrest warrant ang ICC laban sa kanya, kaugnay pa rin sa gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. May mga paramdam siya paminsan-minsan sa social media tulad ng pagdalaw niya sa isang Paris sa Cebu at sa pagpo-post ng picture niya na nakawig. Ang pinakahuli, ang pagkomento niya sa post ng kanyang asawang si Nancy. Sa post, may larawan ng isang lalaking nakatalikod at caption na nagpapasalamat sa kanya raw pagdalaw. Hindi malinaw kung saan o kailan kuha ang larawang yan.
Pero ang sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, alam nila kung nasaan si De La Rosa. Lipat-lipat siya ng mga bahay sa mga kaibigan niya. Iyatago siya. Tapos sa loob lang siya ng bahay. Tapos lilipat siya, iba-ibang kotse yung ginagamit. So, I think we've monitored him in 6 different places in the last 3 weeks. In the last 3 weeks. Palipat-lipat lang siya. Tumanggi na si Remulla na idetalye kung saang mga lugar nila na monitor si De La Rosa. Kahit itinuturing na nagtatago, hindi pa rin daw siya matatawag na fugitive o pugante dahil hindi pa rin daw nakatatanggap ang DILG maging DFA at DOJ ng kopya ng arrest warrant laban kay De La Rosa. We have to play it fair and we have to play it cool. Hindi naman pwedeng basta-basta ka lang gagawa ng hindi na uso yung extrajudicial means of prosecuting the law. Dapat dyan, you do it according to the book. So, we are monitoring him. Alam namin kung nasaan siya. At According to the book, mga babayan, no, at hindi po kagaya ng kanilang ginawa no, nung war on drugs dahil kaya nga po nasa ICC etong si dating Pangulong Duterte dahil nagkaroon po no, ng mga ganyang klaseng kaso. 'Di ba? Nawala yung play the book, mga babayan. Talagang tawag natin dito, binraso po lahat. No, at ang masaklap niya, mga babayan, meron pong mga inosente, no, na di umano, mga inosente nga naging biktima. Yun yung mga kawawa naman dito. hintayin lang namin kung may utos talaga ang korte, wala. Sabi ng abogado ni De La Rosa, noong November 8 din niya huling nakausap ang kliyente. Wala raw siyang impormasyon kung nasaan ito. In all probabilities, nandito yan. Ngayon kasi, yung kanyang personal safety is at stake. No? Ako, maka-speculate lamang ako kasi hindi ako makasabi for him even if I am Personal safety for what? For who? From who? From what? Diba? Yun yung tanong dun eh. Personal safety para saan? Meron bang banta dito kay Senator Bato de la Rosa? Mga babayan? O nagtatago siya o sadyang nagtatago siya dahil kinatatakutan niya na anytime lumabas yung arrest warrant. Diba? Yun yung nakikita ng taong bayan. Yun yung nakikita natin dito. Diba? Pero for personal safety, siguro sa tingin ko, safe naman to si Senator Bato de la Rosa. Wala naman sigurong gagawa ng hindi maganda dyan sa kanya. Diba? Ang gusto kasi ng taong bayan is mapanagot. No, mapanagot. 'Di ba? Hindi tagiin kasi pag yun ang nangyari, mga babayan, no. Tandaan niyo, pagka yan po ang nangyari diyan at may nangyaring masama kay Senator Bato de la Rosa, lahat po ng kaso dismiss yan. Mababaliwala yan. 'Di ba? Walang napanagot. 'Di ba? Ang gusto kasi ng taong bayan is may mapanagot. No, hindi nila gusto may mangyaring masama. Agaya kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Ayaw nilang may mangyari masama doon sa tao eh. 'Di ba? Ang gusto nila mahusgahan, mapanagot, makulong. Pagbayaran yung ginawang kasalanan. 'Yun yung sinasabi. 'Di ba? Walang hinihingi yung taong bayan na may mangyaring masama kay dating Pangulong Duterte. Kaya siya nandiyan dyan para litisin. 'Di ba? At kung meron mang mangyari kay dating Pangulong Duterte na hindi siya nalilitis, mga babayan, kasalanan nila yan. Bakit? Sila yung nagkakaroon ng delaying tactics eh. Sila yung nagpapatagal. Diba? Kung alam nila sa sarili nila na walang kasalanan, eto si Senator Bato, si Senator Bongo, ang dating Pangulong Duterte, bakit hindi nila harapin yung kaso? Kung alam nilang wala silang kasalanan. Diba? Magagaling naman yung abogado nila eh. Napapaligiran sila ng mga magagaling na abogado. Si Kofma, binabayaran nila, no? Ng milyon-milyon. Diba? So, bakit nagkakaroon ng delaying tactics? Yun yung tanong natin dyan. Kung alam nilang wala silang kasalanan, harapin ang kaso. Walang gusto na may mangyaring masama sa kanila. Tuloy natin. his lawyer, no? He is just making himself unavailable kasi wala pong klaro kung ano po ang pulisiya o wala po tayong batas as to how to deal with surrender kasi klarong-klaro po yung gobyerno natin is they will up the modality of surrender instead of extradition under Section 17 of Republic Act 9851.
Wala raw impormasyon ng abogado ni Senator Bato de la Rosa kung dadalo siya sa unang sesyon ng Bicameral Conference Committee na nakatakdang magsimula sa darating na weekend. Lalo dahil isa siya sa mga vice chairperson ng Senate Committee on Finance. Gayunman, hindi raw naman napapabayaan ng senador ang kanyang opisina. It is administratively functioning. His staff are operating and they're performing their job. Yun nga lang, wala siyang physical presence. Pero sabi ni Interior Secretary Remulla, sakali naman daw na matanggap na ng gobyerno ng Pilipinas ang warrant ay dadaan ito sa proseso. Para sa GMA, Yun yung mga babayan eh. Pero kung si Senator Bato de la Rosa ay nakakapagtago, nakakalipat-lipat ng iba't ibang bahay, maraming sasakyan na ginagamit mga babayan, eh may mga kakilala siguro yan no, na tumutulong sa kanya. Diba? O may mga nagtatago po sa kanya, mga babayan. Kagaya na itong balita na to. O ano sabi po dito? No, Senator Bato de la Rosa ay tinatago ng mga kaibigan niya na monitor sa 6 na iba't ibang lugar sa nakalipas na 3 linggo, mga babayan. No? So ito, panoorin natin. Alam daw ng Department of Interior and Local Government kung nasaan si Senador Bato de la Rosa. Palipat-lipat siya ng mga bahay sa mga kaibigan niya. Iyatago siya. Tapos sa loob lang siya ng bahay. Tapos lilipat siya, iba-ibang kotse yung ginagamit. Yan, mga babayan. No? Ito makakasuhan ba itong mga tao na to na tinutuluyan ni Senator Bato de la Rosa? No, sila ba ay makakasuhan dahil itinatago nila si Senator Bato? Well, again, ulitin natin, hindi po. No, sa ngayon, hindi po. Kasi sa ngayon, wala nga pong warrant of arrest sa kanya. Okay, so klaro po yan, malinaw po yan. Kaya kung pupunta siya doon sa mga bahay ng kaibigan niya, no, sa iba't ibang kotse yung ginagamit, o kung kotse man ng kaibigan niya, yung ginagamit na yan, doon siya tumutuloy sa bahay ng mga kaibigan niya, wala akong problema ron. Diba? Wala pa ho siyang kaso kasi wala pa po siyang arrest warrant o warrant of arrest from ICC, mga babayan. Pero once lumabas po yung mga warrant of arrest na yan, no, at etong mga tao na to na tumutulong sa kanya ay itinatago pa rin siya, no? At pinapagamit yung mga sasakyan, posibleng madawit sila dahil itinatago nila, no, yung isang convicted na tao. Or let's say may warrant of arrest na tao, di ba? So ganon, no, correction lang, no. Yung may warrant of arrest na tao, mga babayan. So posible siguro na madamay sila dito kay Senator Bato de la Rosa. Kotse yung ginagamit. Sa parang balitang hali kay DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi niyang na-monitor si de la Rosa sa 6 na iba't ibang lugar sa nakalipas na 3 linggo. Hindi niya idinetalya kung saan ang mga ito. Nawala si de la Rosa matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong November 8 na may arrest warrant na ang International Criminal Court ICC para sa senador. Kaugnayan sa war on drugs ng Administrasyong Duterte, panong isa si de la Rosa sa mga naging hepe ng pulisya. Okay, so yan mga kababayan, So kayo po, anong masasabi po ninyo dyan? No? Dapat na bang lumabas itong si Senator Bato de la Rosa? Kasi total, no, wala pa namang arrest warrant, mga kababayan. Di ba? Makakauwi pa siya ng kanyang bahay. Di ba, mga kababayan? So, bakit? Bakit siya nagtatago kung wala pa namang arrest warrant? Di ba? Bakit kailangan niya magtago kung walang arrest warrant? Oh. Yung sinasabi ni Harry Roque hanggang ngayon, nasa na yung kopya? Wala naman. Di ba? Si Harry Roque kasi nakikisakay lang yan, mga kababayan. No, chismoso rin yan eh. No, puro chismis din yan si Harry Roque. Kaya wala kayo asahan dyan, Yung sinasabi niya lumabas na yung arrest warrant. Asa na yung arrest warrant? Nakikisakay lang yan. No, kaya huwag kayo nagpapaniwala dyan. Gusto lang niya i-justify. No, gusto lang niyang sabihan si Senator Bato de la Rosa. No, na magtago ka na. Ina-advance lang nila, mga babayan. Strategy nila yan. Diskarte nila na yan. Di ba? Para in the end, pagka may lumabas nga na ganyan, no, sasabihin ni Harry Roque, sabi ko sa inyo, meron di ba? Di ba? Ganun sasabihin yan. Lalabas na siya yung nagtimbre. Nadidiscredit yung yung gobyerno. In the end, masisira pa yung gobyerno natin.
malinaw yung mga ginagawang strategy, no, netong si Harry Roque, mga kababayan. Kaya sasabihin natin sa kanya, wag kami, iba na lang. Okay, so yan muli, hanggang dito na lang ang ating video ngayon, mga kababayan. Abangan nyo po ulit yung ating mga next video upload. Maraming salamat po sa inyo. At i-click nyo lang po yung notification bell para updated kayo pag may mga latest video uploads tayo. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.